sa kabilang linya ho natin si the President of the League of Provinces of the Philippines and the Governor of South Cotabato, Governor Reynaldo Tamayo Jr. Magandang umaga ho, Governor. Oh, Jay, magandang umaga. Talagang naapektuhan ho yung lugar nyo, Governor. Kumusta ho yung lagay nyo dyan, Governor, physically and emotionally? Sa huling tala ho natin, may 15 tayong kababayan na nasawi at mahigit 300 ho yung nasugatan. Ano ho yung pinakang unang tulong na iniabot ho natin sa mga pamilyang ito, Governor? Actually, yan ay tala yan sa buong rehiyon, ano? Kasama na dyan yung General Santos at ng ilang portion rin ng Sarangani. Pero yung sa probinsya ng South Cotabato, as of 6 a.m. this morning, ang casualties natin ay nasa 4. 3 yung patay na at isa yung nadaganan pa ng landslide na hindi pa natin nakuha, no? Bali 4 lahat ang total casualties at 3 patay at isang missing. Yung injured naman natin ay nasa 395 na. At sa ngayon, meron tayong total na affected na population ay nasa 7,218 with 552 families. Pero ang kagandahan kasi dito sa lalawigan ng South Cotabato, napakaganda ng execution ng aming rapid damage assessment and needs analysis team na kung saan talagang na-perform nila na maayos yung palagi namin pinapractice. Ibig sabihin, within 4 hours ay na-restore na namin lahat. Na-restore na namin yung aming hospital, na-restore na rin namin yung kuryente, tubig at automatically po kahit gano'n na kalaki ang damage ay naibalik namin ang pag-oopisina ng provincial government. We are first in the region para naman kahit paano ay mas mapaganda namin yung delivery ng services natin dito sa baba sa mga affected families. Pero after 4 hours ay nakasimula na tayo ng distribution ng mga relief goods at patuloy pa rin hanggang ngayon. Pero patapos na kami sa lalawigan ng South Cotabato. Today and tomorrow ay talagang papasukin na rin namin ng distribution yung karating probinsya natin, yung probinsya ng Sarangani at ang city ng General Santos. At Governor, matanong ko lang ho, marami pa rin ho ba yung pamilya na natatakot bumalik dun sa kanilang mga tahanan dahil ho dun sa sinasabing aftershock? Ano ho yung temporary shelters o psychological support ang ibinigay ho natin sa kanila para mabuwasan naman natin ho yung sinasabing trauma? Andito kasi sa lalawigan ng South Cotabato, may nakaprogram kasi kami dito ng nagkakaisa na kung saan yung mga totally damaged na mga bahay ay nakalipat doon sa mga pamilya at kapitbahay lamang nila na hindi naman na-damage yung bahay at andun na kagad automatically yung support system na meron sila sa mga hindi masyadong napiktuhan. So mas mabilis psychologically, mas nakaka-adapt kagad sila na mabilisan at doon na rin namin dinidistribute yung mga relief goods para hindi naman mahirapan yung mga pamilya nag-adapt. So adapt a family system ang meron kami dito dahil nagkakaisa naman yung taong bayan dito, ano. So kaya napakabilis. Meron kaming evacuation na 2. Kaya lang ito yung mga evacuation na kung saan hindi naman na damage, totally damage yung mga bahay nila pero nagkaroon ng tension cracks yung lupa at kailangan namin silang ibababa sa mga evacuation center. Yun lang, 2 lang pero manageable naman at hinihintay lang natin na ma-assess na maayos para may balik na rin sila. So far sa ngayon dahil sa napakaganda ng performance ng Ardana natin at na-execute na maayos ang dapat ma-execute ay ngayon kailangan na rin namin lumabas sa aming lalawigan to also extend our expertise at yung aming tulong doon sa mga karating probinsya na meron kami dito sa rehiyon. So kanina nakapadala na kami ng mga relief goods dahan-dahan sa City of General Santos at sa portion ng Sarangani. Pero hopefully ma-approve na rin yung state of calamity meron kami. So after nun, ang gagawin naman natin baka magkakaroon na lang ng cash assistance para
hindi naman mahirapan yung mga local government mag-act doon sa hinaharap nilang problema. Kasi ngayon talagang flooded na rin talaga ng mga relief goods at kailangan na rin ng cash assistance para maibili ng mga material sa bahay or kahit paano maibigay na assistance sa family para naman makakabalik na sila sa mga bahay nila. At Governor, tungkol naman ho dun sa sinasabing food supply, dahil ho dun sa mga landslide at damage sa kalsada, yung mga tulay, may mga report ba tayo na nagkaroon ho ng panic buying o yung shortage ng basic commodities sa mga ilang Wala palengke? naman. Wala naman. Kasi kahit dito, dito kasi sa amin, although 11 na tulay na damage, 11 bridge, 45 roads section ang na-damage dito sa amin, pero manageable pa naman. Kaya lang, andyan pa naman yung supply. Sobrang dami pa naman kami ng supply dito. Kaya nga lang, nadudoble yung transportation cost dahil nga sa sira ng bridge and roads meron tayo. May mga road slip pa eh. Pero yung supply mismo ng products namin, dahil naman agricultural land kami, area, hindi naman masyadong naapektuhan pagdating sa panic buying sa mga supplies dahil we still have enough. Governor. Okay. Governor, Ayun nga, bigla kasi bumuhos yung ulan. Sa ngayon kasi, ginagawa na namin ng paraan ng national government and local government na magkakaroon ng permanent solution. Although sa ngayon, meron na kaming band-aid solution at ongoing pa naman pababa ng mga proyekto, mga produkto. Pero makakaasa kayo dito sa amin ay manageable naman at naayos namin, naayos ang lahat. Dahil ang pinaka-importante naman kasi, kagaya ng mga kalamidad na ganito, na hindi talaga natin mapipredict dahil nga lindol. Pero ang pinaka-importante dito, yung response na dapat mabilisan. Yung instruction kasi natin, dapat hindi lalampas ng 6 na oras, kailangan as much possible balik lahat na mga basic needs. Ibig sabihin, yung mga basic necessity na dapat magkakaroon yung ating mga kababayan ay dapat maibalik natin. So, at ang kagandahan, within 4 hours na-restore, hindi hindi masyadong naramdaman ng mga tao na talaga may problema tayo sa kuryente, may problema sa tubig, may problema sa... Hindi nila naramdaman yan. Dahil nga sa bilis ng action na ginawa natin, na within 4 hours ay na-restore natin ang dapat na mai-restore. So, yun ang nangyari dito. Pero sa ngayon ay nagkakaroon na ng stability. Yung stability na yan ang nakakabigay sa amin ng panahon na makakatulong naman sa mga karatig nating probinsya. At Governor, paano naman ho yung lagay ng mga RST frontliners ho natin? Yung mga community volunteers, sila ho ba ay bumababa ngayon sa ground para mag-distribute ng sinasabing relief? At kumusta naman ho yung kanilang safety habang isinasagawa ho nilang magserbisyo? Alam na alam mo yung RST ha. Yun kasi meron tayong 10 responders every purok, ano? Yung 10 responders every purok ay talagang yun ang nakabigay ng madali ang solusyon para ma-address natin yung problema kasi ma-identify kagad nila kung saan yung poste na tumba, saan yung dapat may restore, saan yung medyo may problema ng mga landslide, ganito, ganyan. At lahat yan ay mabilisan na na-report, mabilisan rin action na natin. So sa ngayon, talagang tinitingnan namin na yung sakripisyo nila ay makocompensate natin at tinitingnan naman natin kung paano sila pangalagaan at masecure yung seguridad nila. Yun na naman yung ginagawa natin ngayon dito at ang kagandahan sa pagkakaisa namin mga South Cotabateños ay talagang maramdam mo na anumang pagsubok na pagdadaanan ay kaya namin malusutan dito sa lalawigan ng South Cotabato. At Governor, medyo mabigat ho yung estimate na 365 million na damage sa infrastructure. Madami ho yung nagtatanong tungkol sa mga ospital kung ligtas ho ba sila pumasok doon o magpakumpine o merong pang kumbaga meron po hong nakitang structural cracks, particular ho dyan sa South Cotabato Provincial Hospital. Dito sa South Cotabato kasi, sa probinsya ng South Cotabato, 4 hours after na lindol ay na-restore natin naibalik natin yung mga pasyente doon sa mga building natin dahil na-check ito ng Ardana natin, na-assess na maayos at tiniyak natin na talagang safety naman yung mga buildings natin dito. So, kaya naibalik natin kaagad yung mga pasyente. Ngayon, tuloy-tuloy yung operation, stable na, wala na tayong naging problema sa ating mga hospitals. Kaya mas napabilis natin yung ibang areas na dapat matutukan. So kaya napabilis rin yung stability, ano? Pero sabi ko nga,
ito ay patuloy hanggat sa talagang totally makarecover emotionally yung ating mga tao dito. Pero hindi kami pwedeng tumigil lang dito. Kailangan na rin namin tumulong dahil alam namin na masyado malaki na rin ang naging pinsala doon sa mga karating probinsya namin na dati namang South Cotabato yan. Kasi kung maalala ninyo, 1990s ay talagang iisa lang yung lalawigan ng South Cotabato kasama ang General Santos and Sarangani. So halos mga kamag-anak rin namin na andun kaya kailangan na rin namin mag-rescue sa kanila kasi na medyo na-stabilize na kami sa lalawigan ng South Cotabato. Kailangan na rin talaga namin tumulong rin doon sa kanila habang patuloy pa rin yung tulong sa mga affected na mga families dito sa lalawigan ng South Cotabato. Kailangan na rin talaga namin mag-expand sa other provinces within our region. At Governor, maisingit ko lang ho ito. Napakalaking tulong ho na umaksyon agad yung BARMM at yung OPAPRO ho para magpadala ng relief packs para naman ho doon sa mga ordinaryong mamamayan o mga negosyante na gusto magpaabot ng tulong o sinasabing donasyon ngayon para sa South Cotabato. Saan ho sila pwedeng dumiretso o tumawag, Governor? Ang pinaka-importante, centralized talaga. Meron tayong Incident Command Center. Doon na talaga dapat nakasentro lahat ng tulong. Kailangan talaga nakacentralize kasi ang pinaka-importante dito ay centralize rin yung distribution kasi magkakaproblema dyan. Yung iba kasi pupunta doon sa area at hindi nagko-coordinate at yung mga areas na talaga nagkaroon ng landslide at dahil magpapapicture, magkakaroon ng vlog or whatsoever yung anong mga uso dyan ngayon, pag nagka-problema, problemahin pa namin ang probinsya yan pag nagkakaroon ulit ng landslide. Dahil kanina lang, meron namang isang malakas na tumama na lindol kanina, no? At aftershock yun, marahil ay nasa umabot ng sobra 4, almost 5 intensity. Kaya medyo delikado pa rin na papasukin nila. Kaya ang pinaka-importante, punta mo na sa Incident Command Center. Yung Incident Command Center, yun na ang bahala at magre-receive ng mga items. Rest assured na talagang madidistribute yan sa mas nangangailangan. At kumbaga, Governor, talaga naka-alerto ho yung buong South Cotabato eh. Opo naman. Opo naman. Governor, para naman ho dun sa mga pamilya na nasa labas ho ng South Cotabato, gaya ng mga OFW o yung mga nasa Maynila na hindi ho makakontak sa kanilang mga kamag-anak dyan ho sa probinsya, saan ho sila pwedeng tumawag? Helpline o yung official social media pages, pwedeng mag-inquire para malaman ho kung safe yung kanilang mga mahal sa buhay. Meron naman tayo sa Incident Command Center natin. Meron tayong Facebook page dyan sa South Cotabato, sa PDRR, IMO. Pero kung kailangan nyo talagang kukunin yung number, ibibigay ko, 0927-542-6430 para sa Globe at 0969-191-5810 naman para sa Smart number. So ulitin ko, ang Globe ay 0927-542-6430. Ang Smart natin ay 0969-191-5810. At kumbaga malinaw ho natin. At open yan, 24 hours na open yan at kahit anong oras, madaling araw, anumang oras ay talagang open yung hotline natin. May nagmumonitor dito sa ating Incident Command Center. At Governor, panghuli na lang ho, ano ho yung magiging mensahe at paalala ho natin sa bawat mga kababayan natin dyan sa South Cotabato upang sabay-sabay ho natin malampasan yung ganitong pagsubok na dala ng paglindol? Sa simula pa lang, ang panawagan ko sa ating mga kababayan, may mga panahon talagang hindi kontrolado ng tao kagaya ng lindol. Pero sa pagkakaisa natin, kung patuloy lang tayo nagkakaisa, walang imposible na hindi natin masolusyonan ang problema at walang pwedeng magiging sagabal sa pagbigay natin ng solusyon sa mga problemang ating hinaharap. Napatunayan natin simula pa nung Lunes na sa pagkakaisa natin, mabilis tayong nakabangon. At sa ating pagbangon, hindi lamang ating mga sarili tayong tinutulungan, kundi tumutulong na rin tayo sa ating mga kapwa, lalong-lalo na sa ibang mga probinsya na apektado pa rin ng
dinanas natin na lindol. So patuloy ang pagkakaisa para sa isang maunlad na lalawigan. At maraming salamat South Cotabato Governor Reynaldo Tamayo Jr. At siya rin ho yung presidente ng League of Provinces of the Philippines. Governor, maraming salamat to at mabuhay ho kayo. Ingat kayo dyan. Maraming salamat rin, mabuhay. At malakas ho natin napakinggan na si Governor Reynaldo Tamayo Jr. mula ho dyan sa South Cotabato. Kumbaga kanina pala nangyari, meron na naman silang naramdaman na pagyanig. Talagang hindi ho tinitigilan ng Mindanao. Isipin nyo naman at doble pagdadasal ho ang ating gawin para hindi ho tayo pabayaan ang ating poong may kapal pagdating ho sa ating kaligtasan. Ito naman ho ang ating gobyerno at si Governor Reynaldo Tamayo ay naka-alerto ho sa pagtulong. Kumbaga ora mismo talagang malalapitan natin. Lahat naman ho'y ginagawa nila para matulungan yung ating mga kababayan dyan ho sa South Cotabato.